Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming kakwentuhan. Kumusta po ang inyong mga puso? Sa gitna ng pagod at mga hamon ng buhay, sana'y nakakahanap pa rin kayo ng kapayapaan. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa ating pangunawa sa pag-ibig. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na kayang isakripisyo ang lahat. Ngunit paano kung ang landas patungo sa kaligtasan ng iyong mga anak ay ang mismong landas, pabalik sa isang nakaraang matagal mo nang tinakasan at pilit kinakalimutan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Sinagaraw. 6 na taon na ang lumipas mula ng talikuran ni Hiraya Alcantara ang lahat ng pangarap niya sa Maynila. Ngunit sa tuwing pagmamasdan niya ang dalawang anghel sa kanyang harapan, alam niyang lahat ng yon ay naging sulit. Mama, tingnan mo, mas mataas ang lipad ng saranggola ko kaysa kay Ate Tala. Sigaw ng 6 na taong gulang na si Luna, ang kanyang bungis-nggis na bunso. Tumatakbo ito sa malawak na damuhan sa likod ng kanilang munting bahay sa Baryo Amihan, habang hinihila ang pising nakakabit sa makulay na saranggola. Dahan-dahan lang, Luna, baka madapa ka. Paalala naman ng kakambal nitong si Tala, na mas mahinahon at malambing. Napangiti si Hiraya. Sila ang kanyang mundo, si Tala at si Luna, ang kanyang mga bituin at buwan. Sila ang bunga ng isang gabing pagkakamali, isang gabing pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Sa leeg ni Luna ay nakasabit ang isang pamilyar na kwintas, isang maliit na diamanteng kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kwintas na sinag-araw. Ang nag-iisang bagay na naiwan mula sa gabing iyon. Ibinigay niya ito kay Luna bilang anting-anting. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sinag ng pag-asa. Masaya na siya sa simpleng buhay na ito. Ang sariwang hangin ng Laguna Verde, ang kabaitan ng mga kapitbahay, ang halakhak ng kanyang mga anak. Ito na ang kanyang paraiso, malayo sa mapanghusgang mata ng syudad. Ngunit ang paraisong yon ay biglang nayanig. Tumunog ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng papag. Agad niya itong sinagot. Iniisip na ang kaibigan lang niyang si Ligaya ang tumatawag. Ngunit boses ng kanyang tiyahin ang narinig niya mula sa kabilang linya, basag at puno ng pag-aalala. Hiraya, anak, ang nanay mo. Nanikip ang dibdib ni Hiraya. Ano po ang nangyari kay nanay, tita? Isinugod namin siya sa ospital kaninang umaga. Inatake sa puso. Kailangan daw operahan sa lalong madaling panahon. Humihikbing sabi ng kanyang tita. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Tila nabingi siya sa malakas na tawanan ng kanyang mga anak sa di kalayuan. Operasyon. Ang salitang yon ay katumbas ng isang halagang hindi niya kayang kitain kahit sa 10 taon pa. Magkano raw po ang kailangan? Nanginginig ang boses na tanong niya. Nang marinig niya ang halaga, napaupo siya sa damuhan. Ang mga luha ay kusa ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kaunti niyang ipon mula sa pagtitinda ng kakanin at paglalabada ay sapat lang para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Matapos ang tawag, tulala siyang pumasok sa loob ng bahay. Binuksan niya ang isang maliit na lata ng biskwit kung saan niya itinatago ang kanilang pera. Halos walang laman. 1,500 piso. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng kawalan ng pag-asa. Para sa kanyang mga anak, kaya niyang tiisin ang lahat. Ngunit para sa ina na nag-aruga sa kanya, paano niya ito matatalikuran? Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, dumating si Ligaya, ang kanyang matalik na kaibigan. Dala nito ang hapunan at isang lumang dyaryo. Hira, narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan, sabi ni Ligaya habang inilalapag ang pagkain. Anong paraan, Gaya? Saan ako pupulot ng ganoong kalaking pera? Sagot ni Hiraya.
Hindi maitago ang pait sa boses. Tingnan mo ito. Itinuro ni Ligaya ang isang anunsyo sa dyaryo. Urgent hiring, Executive Secretary for the CEO of Solana Prime Holdings. High salary package, signing bonus, and benefits. Solana. Ang apelyidong yon. Tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Dala ang mga alaala ng isang marangyang hotel suite, amoy ng mamahaling pabango, at mga matang puno ng intensidad. Ravio Solana. Hindi ko kaya gaya, mabilis niyang sabi. Itinutulak palayo ang dyaryo na para bang ito'y apoy. Hindi dyan. Kahit saan, huwag lang dyan. Hira, isipin mo ang nanay mo. Isipin mo si Natala at Luna. Ito na marahil ang sagot sa mga dasal mo. Subukan mo lang. Malay mo, hindi ka na niya natatandaan. Pagpupumilit ni Ligaya. Hindi na siya natatandaan. 6 na taon. Isang gabi lang iyon para sa isang bilyonaryong tulad niya. Marahil ay tama si Ligaya. Para sa kanya, isa lang si Hiraya sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Ngunit para kay Hiraya, si Ravio ang lalaking nagbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Hiraya. Yakap-yakap niya ang kanyang mga anak. Pinagmamasdan ang mga payapa nilang mukha. Ang kanyang takot ay hindi matutumbasan ang kanyang pagmamahal para sa kanila at sa kanyang ina. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang luma nilang laptop. Hinanap niya ang website ng Solana Prime Holdings at doon, pinunan niya ang bawat patlang sa online application form. Nang ilagay niya ang kanyang pangalan, pakiramdam niya ay isinusuko na niya ang kanyang kaluluwa. Pinindot niya ang submit button. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng isang panalangin. Ilang oras lang ang lumipas. Habang naghahanda siya ng tanghalian, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon ng email. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Galing sa Human Resources Department ng Solana Prime Holdings. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Dear Miss Alcantara, thank you for your application. We are pleased to inform you that you have been selected for a final interview. Please be at the Solana Prime Holdings Tower tomorrow morning at 9 a.m. You will be interviewed by our CEO, Mr. Ravio Solana. Sa nakaraang kabanata, isang desperadong desisyon ang ginawa ni Hiraya Alcantara. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina, nilakasan niya ang kanyang loob na mag-apply bilang sekretarya sa kumpanya ng lalaking ama ng kanyang mga anak, si Ravio Solana. Sa kanyang pagkagulat, isang imbitasyon para sa isang panayam ang agad niyang natanggap. Ngayon, haharapin na niya ang multo ng kanyang nakaraan. Mahuhubaran kaya ang lihim na 6 na taon niyang itinago? Ating pakinggan ang pagpapatuloy. Ang Solana Prime Holdings Tower ay tila isang dambuhalang toreng gawa sa salamin at asero na gustong umabot sa kalangitan. Para kay Hiraya na nakasuot ng kanyang pinakamatinong bestida na 6 na taon na niyang hindi na isusuot, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Bawat taong nakakasalubong niya sa lobby ay mukhang mayaman, matalino, at kabilang sa mundong hindi para sa kanya. Naku Hira, kaya mo yan, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim bago lumapit sa reception desk. Pagkatapos niyang magpakilala, isang babae ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok sa isang elevator na gawa sa salamin. Habang paakyat sila, kitang-kita niya ang buong syudad na unti-unting lumiliit sa ibaba. Ganito pala kataas ang mundo ni Ravio Solana. Isang mundong napakalayo sa kanyang maliit na baryo. Dito po tayo, ma'am. Hintayin niyo na lang pong tawagin ang pangalan niyo. Sabi ng babae, itinuturo ang isang hilera ng mga eleganteng upuan sa labas ng isang malaking pinto na may nakaukit na Ravio Solana, CEO.
Habang nakaupo, pinagpapawisan ang mga kamay ni Hiraya. Paano kung makilala siya nito? Paano kung sa isang tingin lang ay maalala nito ang lahat? Paano kung itaboy siya nito palayo? Ngunit agad niyang iwinaksi ang mga tanong. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang ina. Samantala, sa loob ng opisina, si Ravio Solana ay nakatitig sa resume ni Hiraya Alcantara. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hiraya Alcantara, bakit parang pamilyar ang pangalan? Tinitigan niyang mabuti ang litrato. Isang simpleng babae na may malalamlam, ngunit matapang na mga mata. Hindi niya ito maalala. Ngunit bakit parang may kung anong tumutusok sa kanyang dibdib? "Sir, narito na po si Miss Alcantara," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. "Papasukin mo si siya," sagot ni Ravio. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya at sa isang saglit, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Nakita ni Hiraya ang lalaking huli niyang nasilayan 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ito gaanong nagbago. Mas naging matipuno ang pangangatawan, mas matalim ang mga titig, at mas malakas ang aura ng kapangyarihan na bumabalot dito. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa, suot ang isang mamahaling suit, at ang mukha ay seryoso. Si Ravio naman ay natigilan. Sa personal, mas may dating ang babae. Ang mga mata nito, may lungkot at determinasyon na magkahalo. Muli, naramdaman niya ang kakaibang kaba. "Good morning, Mr. Solana," bati ni Hiraya, sinisikap na huwag mautal. "Miss Alcantara, have a seat," malamig na tugon ni Ravio. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Nagsimula ang panayam. Ang mga tanong ni Ravio ay direkta at propesyonal, tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang kakayahan. Sinagot ni Hiraya ang lahat ng buong katapatan at talino. Sa bawat sagot niya, mas lalong napapahanga si Ravio. Ngunit mas lalo rin siyang naiinis sa sarili dahil hindi niya maalis ang pakiramdam na mayroon silang koneksyon. "Bakit mo gustong magtrabaho dito?" tanong ni Ravio. Ang mga matay nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. "Dahil kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko," sagot ni Hiraya. "At naniniwala po ako na sa kumpanyang ito, magagamit ko ang aking kakayahan." Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Isang napakagandang babae ang pumasok, nakasuot ng isang puting-puting damit na bumagay sa kanyang perpektong kutis. Siya si Bianca Elizalde. "Babe, sorry I'm late," malambing niyang sabi, at walang pasabing hinalikan si Ravio sa pisngi. "Oh, may kausap ka pala." Ngumiti ito kay Hiraya, isang ngiting kasing perpekto ng kanyang mukha, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bianca, this is Hiraya Alcantara. She's applying for the secretarial position." Pakilala ni Ravio, bahagyang naasiwa sa pagdating ng kanyang fiancé. "Oh really?" Tiningnan ni Bianca si Hiraya mula ulo hanggang paa. "Nice to meet you, Hiraya. I'm Bianca, Ravio's fiancé." Inilahad niya ang kanyang kamay na agad namang tinanggap ni Hiraya. Ang kamay ni Bianca ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay tila may gustong patunayan. "Nagagalak po akong makilala kayo, Ma'am Bianca." Umupo si Bianca sa tabi ni Ravio. Ipinulupot ang braso sa binata na para bang nagmamarka ng teritoryo. "Can I ask her a question, babe?" Tumangulang si Ravio. "Hiraya, an executive secretary's job is very demanding. Madalas kailangan mag-overtime. May pamilya ka ba? May mga anak? Will that be a problem?" tanong ni Bianca. Ang boses ay matamis, ngunit ang tanong ay tila isang patibong. Nanigas si Hiraya. "May pamilya po ako. Ngunit sanay po akong magtrabaho ng maigi. Hindi po magiging hadlang ang pamilya ko sa aking trabaho." "Good to hear that." Ngumiti ulit si Bianca. Pagkatapos ay bumulong kay Rayo. "She seems capable, babe. What do you think?" Hindi sumagot si Ravio. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Hiraya. "We'll let you know, Miss Alcantara.
Thank you for your time. Iyon na ang hudyat na tapos na ang panayam. Tumayo si Hiraya, nagpasalamat at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa pader at napapikit. Pakiramdam niya ay tumakbo siya sa isang marathon. Sa loob ng opisina, sinabi ni Ravio, hindi siya kwalipikado. Ang huling trabaho niya ay 6 na taon na ang nakalipas. Come on, babe, sabi ni Bianca. Hinahaplos ang braso ni Ravio. Give her a chance. I have a feeling she's the one we need. Mukha siyang masipag at mapagkakatiwalaan. Besides, I like her. She seems harmless. May kung anong kakaiba sa sinabi ni Bianca, ngunit ipinagsawalang bahala na lang ito ni Ravio. Paglabas ni Hiraya sa gusali, habang naglalakad sa tabi ng kalsada, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Is this Miss Hiraya Alcantara? Tanong ng isang boses mula sa HR ng Solana Prime. Yes, this is she. Congratulations, ma'am. Mr. Solana has decided to hire you. Can you start tomorrow? Natigilan si Hiraya sa gitna ng daan. Ang ingay ng mga busina at ng mga tao sa paligid niya ay tila nawala. Nakatingin siya sa turing salamin sa kanyang harapan. Natanggap siya. Nakapasok siya sa mundo ni Ravio Solana. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya ay nakatayo roon, mula sa bintana ng opisina, sa pinakatuktok, pinagmamasdan siya ni Bianca Elizalde. Sa mga labi nito ay may isang ngiting tagumpay, isang nangiting hindi abot kamalayan ni Hiraya. Ang tupa ay kusa nang pumasok sa hawla ng lobo. Sa huling kabanata, sa kabila ng kaba at takot, natanggap si Hiraya sa trabahong magiging susi sa kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit ang pagpasok niya sa Solana Prime Holdings ay simula pa lamang ng mga pagsubok. Sa likod ng matatamis na ngiti ni Bianca Elizalde ay nagkukubli ang isang maitim na plano. Ngayon, haharapin ni Hiraya ang kanyang unang araw sa ilalim ng pamumuno ng lalaking pilit niyang tinatakasan, si Ravio Solana. Ang mesa ni Hiraya ay nasa labas lamang ng opisina ni Ravio. Maganda ito at moderno, ngunit para sa kanya, ito ay isang entablado kung saan lahat ng mata ay nakatutok. Ramdam niya ang mga pasimpleng sulyap at bulungan ng ibang mga empleyado. Sino siya? Saan siya galing? Bakit siya ang personal na pinili ng CEO? Miss Alcantara, kailangan ko ng report tungkol sa quarterly earnings ng lahat ng ating mga subsidiary. I need it by noon. Iyon ang unang utos ni Ravio sa kanya, ni hindi man lang siya nito tiningnan. Ang boses ay malamig, parang yelo, na tila ba isa lang siyang kasangkapan sa opisina. Yes, sir, sagot ni Hiraya at agad na hinarap ang computer. Ang umaga ay dumaan na parang isang bagyo. Sunod-sunod ang utos, mag-schedule ng meeting, mag-ayos ng mga dokumento, tumawag sa mga kliyente. Ginawa ni Hiraya ang lahat ng walang reklamo, kahit na nananakit na ang kanyang ulo sa dami ng impormasyong kailangan niyang isaksak sa isip. Sinadya man o hindi, pakiramdam niya ay sinusubok ni Ravio ang kanyang hangganan. Tanghalian. Habang kumakain siya ng baon niyang kanin at adobong itlog sa pantry, lumapit sa kanya ang ilang katrabaho. Ikaw pala yung bagong sekretarya ni Sir Ravio, sabi ng isang babae. Mag-iingat ka dyan. Mahigit 5 na yata ang pinalitan niyang sekretarya sa loob lang ng 1 taon. Talaga? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Oo, perfectionist kasi yan. At higit sa lahat, bantay sarado ng fiancé niyang si Ma'am Bianca. Dagdag pa ng isa na may kasamang pag-irap. Bumalik si Hiraya sa kanyang mesa na may panibagong bigat sa dibdib. Tama sila. Ilang sandali pa, dumating si Bianca. Dala-dala ang isang paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. Naglalakad ito na parang reyna. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Hi Hiraya! Kamusta ang unang araw? Bati nito na may peking na ngiti. Okay naman po, Ma'am Bianca. Good. Dinalhan ko ng lunch si Ravio, sabi nito.
bago pumasok sa opisina ng CEO. Maya-maya lang, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng isang napakahalagang kontrata na kailangang ipadala agad, lumabas si Bianca mula sa opisina. "Hiraya, can you get me a cup of coffee? Black, 1 sugar," utos nito. "Sige po, ma'am." Tumayo si Hiraya. Iniwan sandali ang mga dokumento sa kanyang mesa. Pagbalik niya dala ang kape, isang eksena ang kanyang naabutan. Si Bianca ay nakatayo sa tabi ng kanyang mesa at ang kontratang inaayos niya ay basa na ng kape. "Oh my God, I'm so sorry," tili ni Bianca. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang kasiyahan. "Hindi ko sinasadya. Natabig ko. I'm so clumsy." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. "Yung kontrata, anong nangyayari dito?" Ang boses ni Ravio ay dumagundong sa buong palapag. Lumabas ito ng opisina. Ang muka ay mas madilim pa sa unos. Nakita niya ang basang dokumento. "Ravio, I'm sorry. It was an accident. Kasalanan ko." Umiiyak na, sabi ni Bianca, na yumakap agad sa braso ng nobyo. Itong si Hiraya kasi iniwan lang basta-basta ang napaka-importanteng dokumento sa mesa niya. Tumingin si Ravio kay Hiraya, ang mga matay nag-aapoy sa galit. "I needed that contract signed and sent an hour ago. This is your first day, Miss Alcantara. At ito agad ang ipapakita mo sa akin?" Hindi makapagsalita si Hiraya. Alam niyang sinadya ito ni Bianca. Ngunit anong laban niya? Sino ang paniniwalaan ni Ravio? Nang akala niyang sisigawan na siya o sisantihin, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. "It's just paper, Bianca," sabi ni Ravio. Inaalis ang pagkakayakap ni Bianca. "I have a digital copy." Tumingin siya kay Hiraya. "Print mo ulit at dalhin mo sa opisina ko. Now." Natigilan si Hiraya. Maging si Bianca ay nagulat. Walang imik na sinunod ni Hiraya ang utos. Habang nasa loob ng opisina at pinipirmahan ni Ravio ang bagong kopya, hindi pa rin nagsasalita si Hiraya. "Bakit hindi mo sinabi ang totoo?" Biglang tanong ni Ravio. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. "Alin pong totoo, sir?" "Na hindi mo kasalanan." Napatingala si Hiraya. "Paano niyo po?" "May CCTV sa labas, Miss Alcantara. I saw what happened," sabi ni Ravio, at sa wakas ay tumingin sa kanya. May kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi mabasa ni Hiraya. "Bakit hinayaan mong akusahan ka?" "Fiancé niyo po siya, sir. At ako, empleyado lang po." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinalik ni Ravio ang pinirmahang kontrata. "Go." Lumabas si Hiraya ng opisina na gulong-gulo ang isip. Bakit ipinagtanggol siya ni Ravio? Ngunit hindi pa tapos ang araw. Bago umuwi, tinawag siya ni Bianca sa isang sulok. Wala na ang mga ngiti at pagiging maamo nito. Ang mukha nito ngayon ay seryoso at nanunuri. "I'm sorry for what happened earlier," sabi nito. Ngunit ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. "Alam mo, Hiraya, I know about your mother's condition." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Paano nito nalaman? "Nalaman ko mula sa HR at gusto kitang tulungan." May inabot si Bianca na isang makapal na sobre kay Hiraya. "This is a cash advance. Malaking halaga. Consider it a gift from me para wala ka ng ibang iisipin kundi ang trabaho mo dito." Nag-atubili si Hiraya. "Naku ma'am, hindi ko po matatanggap yan." "Tanggapin mo na," mariing sabi ni Bianca. Halos isiniksik ang sobre sa kamay ni Hiraya. "Paraan ko ito ng pagtulong. Ang gusto ko lang kapalit, ayusin mo ang trabaho mo. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo si Ravio. At higit sa lahat, alamin mo kung saan ka lulugar." Ang huling mga salita ay tila isang babala, isang banta. Hawak-hawak ang sobre. Naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang tali. Isang tanikala na gumagapos sa kanya sa lugar na ito. Sa pagtanggap niya ng pera, tinanggap na rin niya ang katotohanang bihag na siya ng sitwasyon. Hindi na siya pwedeng umalis.
Hindi na siya pwedeng pumalag. Nang gabing iyon, ipinadala ni Hiraya ang pera sa kanyang tiyahin. Gumaan ang kanyang pakiramdam na matutulungan na niya ang kanyang ina. Ngunit habang nakahiga sa tabi ng kanyang mga anak, tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng siyudad. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila isang bitag ang naghihintay sa kanya. Para kay nanay, bulong niya sa hangin. Para sa inyo, mga anak, kakayanin ko. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang unang araw na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang pagtitiis. Sa mga nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang hirap at pagtitiis ni Hiraya sa kanyang unang araw sa Solana Prime. Ipinakita ni Bianca ang tunay nitong kulay, habang si Rabio naman ay nagpakita ng isang hindi inaasahang pagtatanggol. Ngayon, papasukin natin ang isipan ng isang Rabio Solana. Ano nga ba ang tumatakbo sa utak ng isang bilyonaryong CEO habang ang babae mula sa kanyang nakaraan ay unti-unting bumabalik sa kanyang kasalukuyan? Para kay Rabio Solana, ang mundo ay isang malaking chessboard. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat desisyon ay base sa lohika, hindi sa emosyon. Ang kanyang buhay ay nakaprograma na. Palaguin ang Solana Prime, pakasalan si Bianca Elizalde para pag-isahin ang dalawang makapangyarihang pamilya at ipagpatuloy ang legasiya ng kanyang ama. Simple, walang komplikasyon. Ngunit mula nang dumating si Hiraya Alcantara, tila may isang piyesa sa kanyang chessboard na gumagalaw ng kusa, ginugulo ang lahat ng kanyang pinagplanuhan. Lumipas ang mga linggo. Sa kabila ng pagiging bago, si Hiraya ay naging isang napakahusay na sekretarya. Ang kanyang trabaho ay malinis, mabilis, at laging lampas pa sa inaasahan. Tahimik lang siyang gumagalaw sa kanyang mesa. Ngunit ang kanyang presensya ay unti-unting nagiging isang pamilyar at hindi maipaliwanag na komportableng bahagi ng araw ni Rabio. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang kanyang sarili na nakatitig dito habang ito'y abala sa pag-type o seryosong nakakunot ang noo habang binabasa ang isang dokumento. Mayroon itong simpleng ganda, isang gandang hindi magarbo, tulad ng kay Bianca, kundi isang gandang payapa at totoo. At ang mga mata nito, ang mga matang yon, ay tila may itinatagong libu-libong kwento. Isang gabi, kailangan nilang mag-overtime para tapusin ang isang presentasyon para sa mga foreign investors. Ang buong palapag ay tahimik na at sila na lang dalawa ang natira. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang kakaibang tensyon. Alcantara, pwede mo bang i-check ulit ang financial projections? Utos ni Rabio. Sinisikap na panatilihing formal ang kanyang boses. Opo, sir. Makalipas ang isang oras, nang hindi niya narinig ang pag-type, lumingon si Rabio mula sa kanyang mesa. Nakita niya si Hiraya na nakasubsob sa kanyang keyboard, mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa. Tila nawala ang lahat ng bigat na laging nakapasan dito. Tumayo si Rabio at marahang lumapit. Isang pamilyar na amoy ng baby powder at banayad na sabon ang umabot sa kanyang pangamoy. Tila may kung anong humaplos sa kanyang puso. Nang walang pag-iisip, hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Hiraya. Nakatitig lang siya rito ng ilang sandali. Bakit ganito ang epekto ng babaeng ito sa kanya? 6 na taon na ang nakalipas. Hindi niya matandaan ang mukha, hindi niya matandaan ang pangalan. Ngunit ang pakiramdam ng isang gabing iyon ay unti-unting bumabalik. Ang pakiramdam ng pagiging totoo, ng pagiging malaya, kahit sa isang saglit lang. Biglang gumalaw si Hiraya. Agad na bumalik si Rabio sa kanyang upuan, nagkunwaring abala. Nagising si Hiraya, nagulat nang makitang madilim na sa labas. At mas nagulat siya nang maramdaman ng bigat at init ng isang suit jacket sa kanyang mga balikat. Nakita niya si Rabio na seryosong nakatingin sa kanyang laptop. Sir, pasensya na po, nakaidlip ako. Nahihiyang sabi niya.
Inaalis ang jacket. "It's fine," sagot ni Ravio. Hindi pa rin lumilingon. "You look tired. Kumain ka na ba?" "Hindi pa po." "Good. Dahil nagpa-deliver ako ng pagkain." Sabay silang kumain sa conference table. Isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng mga hindi masabi. Upang basagin ito, nagtanong si Ravio. "You mentioned you have a family. Saan sila sa probinsya?" "Nasa Laguna Verde po, sir." Sagot ni Hiraya, maingat sa bawat salita. "Isang simpleng baryo lang po." Nagsimula siya ng magkwento tungkol sa buhay doon. Ang mga puno, ang ilog, ang simpleng pamumuhay. Ngunit hindi niya binanggit ang kanyang mga anak. Habang nakikinig, may inggit na naramdaman si Ravio. Ang buhay na inilalarawan ni Hiraya ay kabaligtaran ng sa kanya. Isang buhay na puno ng intriga, pressure at mga peking na ngiti. Sa unang pagkakataon, nagkwento rin siya. My parents' marriage. It was a merger, not a union of love. Pag-amin niya na ikinagulat maging ng sarili niya. I grew up thinking love was a luxury and duty was a necessity. Kaya itong kasal namin ni Bianca, I guess I'm just following the script. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng simpatya. "Hindi po ba kayo masaya, sir?" Ang tanong na yon ay tumama kay Ravio. Masaya nga ba siya? Tumunog ang telepono ni Ravio. Si Bianca. "Hello, babe. Where are you? Kanina pa kita hinihintay." "I'm still at the office. Tinatapos namin ang presentation." Sagot ni Ravio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang inis sa boses ni Bianca, parang isang obligasyon. "I'll be home late. Don't wait up." But pinatay na niya ang tawag. Nang ibaba niya ang telepono, nakatingin sa kanya si Hiraya. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. "Tapusin na natin ito," sabi ni Ravio. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Kinaumagahan, maagang pumasok si Hiraya. Dala niya ang nilabhan at pinansyang suit jacket ni Ravio. Inilagay niya ito sa isang paper bag at ipinatong sa mesa nito. Pagdating ni Ravio, nakita niya agad ito. Kinuha niya ang jacket. Amoy bahay. Amoy pamilya. Lumabas siya ng opisina. "Thank you for this, Miss Alcantara." "Walang anuman po, sir," sagot ni Hiraya. Hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanilang mga mata ay nagtama na naman. Isang kuryente ang tila dumaloy sa hangin. Isang sandaling puno ng pag-aalinlangan, ng pagtataka, ng isang damdaming hindi nila masabi. Ang sandaling iyon ay biglang naputol. "Good morning, everyone." Si Bianca. Nakatayo ito sa may pintuan. Suot ang isang nagliliyab na pulang damit. Nakita niya ang pagtitinginan ni Ravio at Hiraya. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi nawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang patalim na handang pumatay. Sa huling kabanata, nasilayan natin ang namumuong koneksyon sa pagitan ni Ravio at Hiraya. Isang koneksyong hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Bianca Elizalde. Ang mga simpleng sulyap at hindi sinasadyang sandali ay nagbunsod ng isang matinding selos. At ang selos, kapag hinaluan ng kapangyarihan at kasamaan, ay nagiging isang nakamamatay na lason. Mula nang masaksihan ni Bianca ang sandali sa pagitan ni Ravio at Hiraya, ang kanyang pakikitungo ay nagbago. Wala na ang mga pekeng ngiti at painosenteng kilos. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong pagtrato na nagpapadala ng kaba sa buong katawan ni Hiraya. Bawat utos ni Bianca ay may kasamang pahiwatig. Bawat sulyap ay tila isang pagbabanta. "Hiraya, ipagtimpla mo ako ng tsaa. Pero yung galing pa sa pantry sa 15th floor. Mas masarap ang tubig doon." Utos nito isang araw, kahit na may sariling pantry sa palapag nila. "Hiraya, i-photocopy mo itong 1,000 pahinang dokumento. Kailangan ko bago mag-lunch." "Hiraya, bakit parang gusot yata yang damit mo?"
Hindi ba kasama sa company policy ang proper grooming? Lahat ay tinitiis ni Hiraya. Iniisip niya ang kanyang ina. Iniisip niya ang kambal. Yumuyuko siya, humihingi ng pasensya, at ginagawa ang bawat utos ng walang reklamo. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauupos na kandila. Nakikita ni Ravio ang lahat ng ito. Ilang beses niyang sinubukan sawayin si Bianca. Bianca, stop treating her like your personal maid. She's my secretary, sabi niya isang gabi. Oh babe, why are you so defensive of her? Balik tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng akusasyon. Don't tell me you're falling for that poor little provincial girl? How cliché. That's absurd. It's about professionalism. Maring sagot ni Ravio. Ngunit alam ni Bianca na may higit pa roon. At dahil hindi niya makontrol si Ravio, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Hiraya. Nagpasya siyang hindi na sapat ang mga simpleng pambubuli. Panahon na para sa isang mas mabigat na atake. Isang atake na tuluyang magpapatalsik kay Hiraya, hindi lang sa kumpanya, kundi maging sa buhay ni Ravio. Isang hapon, habang abala ang lahat, lumapit si Bianca sa mesa ni Hiraya. Dala niya ang isang asul na folder. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. Hiraya, my dear, malambing niyang sabi, may ipagkakatiwala ako sa'yo. Itong folder na to, laman nito ang mga blueprints para sa bago nating project sa Davao. It's highly confidential. Itatago ko muna sa'yo. Huwag mong ipapakita kahit kanino, okay? Lalo na sa mga taga-kabilang kumpanya. Ikaw lang ang may hawak niyan. Nag-aalangan man, tumango si Hiraya. Masusunod po, ma'am. Good girl. Tinapik pa ni Bianca ang kanyang balikat bago umalis. Itinago ni Hiraya ang folder sa pinakailalim ng kanyang nakalock na drawer. Pakiramdam niya ay may hawak siyang isang bomba. Makalipas ang ilang oras, ang buong opisina ay nagulantang sa isang malakas na sigaw. Nasaan na? Nasaan ang blue folder ko? Si Bianca. Nakatayo ito sa gitna ng palapag. Ang mukha ay nagpapahayag ng matinding pagkataranta. Ang mga blueprints, nawawala. Agad na lumabas si Ravio mula sa kanyang opisina. What's going on? Ravio, yung blueprints para sa Davao Project, ipinatago ko kay Hiraya kanina. Pero ngayon, wala na sa kanya. Umiiyak na, sabi ni Bianca. Lahat ng mata ay napunta kay Hiraya. Nasa drawer ko po, ma'am. Nakalock. Mahinahong sabi ni Hiraya, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng malakas. Tingnan natin. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Hiraya ang kanyang drawer. Ngunit pagbukas niya, wala. Walang asul na folder. Sinungaling! Sigaw ni Bianca itinuturo si Hiraya. Nasaan na? Sigurado, ipinagbili mo na sa mga kalaban natin. Corporate espionage ito. Ravio, do something. Hindi ko po alam. Diyan ko lang po nilagay. Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ito ay isang patibong. Isang perpektong patibong. Security! I-check ang lahat ng CCTV. Ay lockdown ang buong building. Walang lalabas. Sigaw ni Ravio. Nagsimula ang kaguluhan. Dumating ang mga security personnel. Sinimulan nilang halughugin ang bawat sulok ng opisina. Pinanood ni Hiraya ang lahat. Tila isang manonood sa sarili niyang bangungot. Alam niya kung ano ang kasunod. Sir, may nahanap po kami, sabi ng hepe ng security. Dinala nila ang lahat sa basurahan malapit sa fire exit. At doon, sa ilalim ng mga tuyong papel, nakita nila ang asul na folder. Ngunit ang mas masahol pa, sa tabi nito ay isang sobre na may lamang malaking halaga ng pera. At sa ibabaw ng sobre, isang pangalan ang nakasulat, Hiraya Alcantara. Hiuong amtan. Isang matalim na gasp mula sa mga tao sa paligid. Hindi sa akin yan. Umiiling na, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan.
Ano pa ang sasabihin mo, Hiraya? Humahagulgol na sabi ni Bianca na yumakap kay Ravio. I trusted you. We trusted you. Paano mo nagawa ito sa amin? Si Hiraya ay nakatayo roon, napapaligiran ng mga matang mapanghusga. Wala siyang kakampi, wala siyang ebidensya. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang salita. Isang salitang walang halaga laban sa perpektong pag-arte ni Bianca. Tumingin siya kay Ravio, nagmamakaawa. Ang mukha ni Ravio ay tila isang pader na bato. Walang emosyon, malamig, nakakatakot. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong. Inaasahan na ni Hiraya ang sigaw, ang insulto, ang pagtawag sa pulis. Ngunit ang sinabi ni Ravio ay mas nagpatigil sa kanyang mundo. Alcantara, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Pumasok ka sa opisina ko. Humarap ito at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Hindi na muling lumingon. We need to talk. Sa huling kabanata, isang perpektong patibong ang inilatag ni Bianca para kay Hiraya. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya bilang isang espiya at magnanakaw. Sa harap ng lahat, si Hiraya ay hinusgahan at iresponsibilidad. Ngayon, sa loob ng opisina ng CEO, haharapin niya ang galit ni Ravio Solana. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay? O simula pa lang ng isang mas malaking revelasyon? Nakatayo si Hiraya sa gitna ng malawak na opisina ni Ravio. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Nakatalikod si Ravio, nakatingin sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Uulitin ko ang tanong ko, Miss Alcantara. Sabi ni Ravio, hindi pa rin humaharap. Bakit hinayaan mong akusahan ka? Nalito si Hiraya. Sir, alam kong hindi ikaw ang gumawa noon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Dahan-dahan itong humarap at sa mga mata nito, walang galit kundi pagkadismaya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tablet. Tumawag ako sa security bago pa man mag-eskandalo si Bianca. I told them to give me the live feed from the CCTV near the fire exit. Ipinakita niya ang screen kay Hiraya. Doon, sa isang malinaw na video, nakita ni Hiraya si Bianca. Maingat na inilalagay ang asul na folder at ang sobre ng pera sa basurahan. Tumingin pa ito sa paligid bago mabilis na umalis. Yeong amtan, isang matinis na shock sound effect na sinusundan ng biglang pagtibok ng puso. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang katotohanan, naroon mismo sa kanyang harapan. Nakita ko ang lahat, sabi ni Ravio. Ang tanong ko ulit, Hiraya, bakit hindi ka lumaban? Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Hiraya. Dahil, sino po ang maniniwala sa akin, sir? Fiancé niyo siya. At ako, wala akong laban sa kanya. May awa na dumaan sa mga mata ni Ravio. You underestimate yourself and you underestimate me. Anong gagawin niyo po? For now, wala, sabi ni Ravio, na ikinagulat ni Hiraya. Bianca's family is a major shareholder in this company. A scandal like this would be disastrous, but I won't let her get away with it. Tumingin siya kay Hiraya. And I won't fire you. But I need you to do something for me. I need you to keep quiet about this for now. At samahan mo ako sa isang business trip. Business trip po? Saan po? Sa isang probinsya sa Laguna. May charity project tayo doon. We're building a new school library. Sagot ni Ravio. It's near a place called Barrio Amihan. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Barrio Amihan. Ang kanyang tahanan. Ito ba ay nagkataon lang? O alam na niya?
bukas tayo aalis. 2 days lang. I already informed HR. It's a direct order. Walang nagawa si Hiraya kundi ang sumunod. Kinabukasan, magkasama sila sa isang mamahaling sasakyan, binabagtas ang daan palabas ng Maynila. Ang biyahe ay tahimik. Si Hiraya ay abala sa pagte-text kay Ligaya. Sinisigurong mababantayan ng maigi ang mga anak niya. Si Ravio naman ay seryoso lang na nakatingin sa daan, ngunit ang isip ay lumilipad. Bakit niya ito ginagawa? Bakit niya dinala si Hiraya sa lugar na malapit sa tahanan nito? Gusto niya ng mga sagot. Gusto niyang malaman kung anong lihim ang itinatago ng mga matang iyon. Naging matagumpay ang kanilang pagbisita sa proyekto. Nakipag-usap sila sa mga guro at mga bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang ibang side ni Ravio. Isang Ravio na marunong nangumiti sa mga bata. Isang Ravio na may malasakit sa komunidad. Nang hapong iyon, habang si Hiraya ay abala sa pakikipag-usap sa project manager, nagpaalam si Ravio na maglalakad-lakad muna. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa narating niya ang isang maliit na ilog sa gilid ng baryo. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. 2 batang babae, magkamukhang magkamukha, naghahabulan at nagtatawanan. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika sa pandinig. Agad siyang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ayaw sirain ang kanilang paglalaro. "Ang ganda naman ng laruan niyo," sabi niya. Tinutukoy ang isang lumang manika. Natigilan ang 2 bata at napatingin sa kanya. Ang isa na may ribbon sa buhok ay ngumiti. Ang isa naman na maseryoso ang muka ay tila nagtatago sa likod ng kapatid. "Sino po kayo?" tanong ng batang may ribbon. "Ako si Ravio," sagot niya, lumuhod para maging kapantay sila. "Anong pangalan ninyo?" "Ako po si Tala at ito po si Luna, ang kambal ko." Tala, Luna, mga bituin at buwan. Ngumiti si Ravio, ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay napako sa leeg ni Luna. Doon, kumikinang sa ilalim ng sinag ng hapon, ay isang kwintas. Isang pamilyar na kwintas. Isang maliit na diamante na nakasabit sa isang manipis na kadenang ginto. Ang disenyo. Ang kislap. Imposible. Iisa lang ang kwintas na ganyan sa buong mundo dahil siya mismo ang nagpadisenyo nito. Ang kwintas na sinag-araw. Ang kwintas na ibinigay niya sa isang babaeng hindi niya maalala ang mukha. 6 na taon na ang nakalipas. "Bata, saan? Saan mo nakuha ang kwintas na yan?" Nanginginig ang boses na tanong ni Ravio. Si Luna, na kanina patahimik, ay sumagot sa isang maliit na boses. "Bigay po ni Mama Hira." Sabi niya po, anting-anting niya ito para laging may swerte. Mama Hira. Hiraya, ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isip ni Ravio. Ang pamilyar na pangalan, ang mga matang may itinatagong kwento, ang baryo amihan, ang kwintas. "Ravio!" Isang sigaw ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Hiraya. Tumatakbo ito palapit sa kanila. Ang muka ay putlang-putla, puno ng takot at gulat. Tumayo si Ravio. Ang mga binti ay tila nanghihina. Sinalubong niya ng tingin si Hiraya. Itinuro niya ang kambal. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng pagdududa, pag-asa at takot. "Hiraya, sino? Sino ang mga batang to?" Ang tanong ni Ravio ay sumabit sa hangin. Mabigat at puno ng hindi masabing mga paratang. "Hiraya, sino? Sino ang mga batang to?" Ang mundo ni Hiraya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib.
Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Ravio. Isang pagdududang nakatutok hindi sa kanya, kundi sa kwintas na nasa leeg ni Luna, ang kwintas na sinag-araw. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Ngunit ang takot ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na protektahan ang kanyang mga anak. Kailangan niyang magsinungaling. "Sila po ang mga anak ng pinsan ko, sir," sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Naulila po sila nang pumanaw ang kanilang ina. Simula noon, ako na po ang kumupkop at nag-alaga sa kanila. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig na may pait. Bawat salita ay tila isang maliit na lason na lumalason din sa kanyang sarili. Pinagmasdan ni Ravio ang kanyang reaksyon. Tumingin ito sa mga bata na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa palda ni Hiraya. Pagkatapos, muli nitong ibinalik ang tingin sa kwintas at sa wakas sa mga mata ni Hiraya. Nakita ni Hiraya ang isang mabilis na kislap ng sakit sa mga mata nito bago ito muling natabunan ng isang malamig at hindi mababasang ekspresyon. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila pinakikinggan ni Ravio ang bawat hibla ng kasinungalingan sa hangin. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. "Ganoon ba?" sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "Umalis na tayo. Kailangan na nating bumalik sa Maynila." Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa sasakyan na para bang ang eksenang yon ay hindi kailanman nangyari. Ngunit alam ni Hiraya na hindi ito naniwala. Ang katahimikan ni Ravio ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o galit. Ito ay isang katahimikang nag-iipon ng lakas tulad ng isang paparating na bagyo. Ang biyahe pabalik sa syudad ay isang paglalakbay sa impyerno para kay Hiraya. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo niya ay tila nakapalibot sa kanila sa loob ng sasakyan, ginagawang siksik at hindi mapaghingahan ang hangin. Nakatingin lang si Hiraya sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita, kundi ang refleksyon ng sarili niyang takot. Pagdating nila sa gusali ng Solana Prime, bago pa man makababa si Hiraya, nagsalita si Ravio. "Huwag ka munang pumasok bukas," sabi nito. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. Ang bawat salita ay tila inihulog mula sa isang malaking taas. "Pero sir, marami po tayong iyon ay isang utos, Miss Alcantara," pagputol nito. "Magkita tayo sa susunod na araw." Pagkasabi noon, bumaba na ito ng sasakyan. Habang naglalakad ito palayo, kinuha nito ang telepono. Narinig ni Hiraya ang malinaw na utos nito sa kung sino man sa kabilang linya bago ito tuluyang pumasok sa gusali. "Miguel, gusto ko ng isang kumpletong investigasyon. Hiraya Alcantara. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang tungkol sa pamilya niya. I need it on my desk as soon as possible." Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang bagyo ay nagsisimula ng mabuo. Sa kabilang dako, si Bianca Elizalde ay nag-aapoy sa galit sa kanyang penthouse. Isang pribadong investigador ang nagpadala sa kanya ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, si Ravio, si Hiraya, at ang 2 batang babae sa ilalim ng isang puno. At ang mas nagpagalit sa kanya ay ang close-up shot ng isang kwintas sa leeg ng isa sa mga bata. Isang kwintas na pamilyar sa kanya dahil ipinagmayabang ito ni Ravio noon na isang one-of-a-kind na disenyo. "So, the little provincial girl has a secret?" Bulong ni Bianca sa sarili. Ang mga daliri ay humigpit sa hawak na wine glass. "Well, 2 can play this game." Kinuha niya ang kanyang telepono. "Pumunta ka sa Baryo Amihan. Gusto kong guluhin ninyo ang buhay ng isang Hiraya Alcantara. Huwag kayong magpapakita ng awa. Gusto kong matakot siya. Gusto kong tumakbo siya. Pabalik sa akin." Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, hindi mapakali si Hiraya. Ang bawat anino ay tila isang banta. Ang bawat tunog
ay tila isang panganib. Ang kanyang kapayapaan ay tuluyan ng nawasak. At ang katahimikang yun ay binasag ng isang tawag na magpapatunay na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagsisimula ng magkatotoo. Si Ligaya. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong na puno ng takot. Hira, may mga lalaking nagmamasid sa bahay. Kanina pa sila paikot-ikot dito. Nagtatanong sila sa mga kapitbahay tungkol sa'yo at sa kambal. Ang pader na itinayo ni Hiraya ay hindi lang nagkabitak. Ito ay gumuho. At sa pagguho nito, nalantad ang kanyang mga anak sa panganib na dala ng mundong pilit niyang tinakasan. Ang mga salita ni Ligaya ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Panganib. Ang salitang iyon ay gumising sa isang mabangis na damdamin sa kanyang puso. Ang pagiging isang ina. Wala nang mas mahalaga pa sa kaligtasan ni Natala at Luna. Gaya, makinig ka! Sabi ni Hiraya, pilit na pinapakalma ang sariling boses kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isara mong mabuti ang pinto at mga bintana. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Pauwi na ako. Pauwi na ako ngayon din. Pero Hira, hating gabi na. Delikado sa daan. Pag-aalala ni Ligaya. Mas delikado kung mananatili ako dito? Mariing sagot ni Hiraya bago ibaba ang tawag. Kumilos siya na parang isang ipo-ipo. Kinuha niya ang kanyang bag, isinilid ang ilang gamit, at halos liparin ang hagdanan ng kanyang apartment. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang mga lalaking yon? Mga tauhan ni Ravio na nag-iimbestiga? O mas masahol pa, mga tauhan ni Bianca na may masamang balak? Ang pag-iisip pa lang sa huli ay nagpapadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Isang babaeng kayang magtanim ng ebidensya ay tiyak na may kakayahang gumawa ng mas karumal-dumal pa. Nagmamadali siyang pumara ng taxi. Nagmamakaawang ihatid siya sa pinakamalapit na terminal ng bus papuntang Laguna. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras ng paghihirap. Ang kanyang imahinasyon ay nagpapakita ng mga nakakatakot na eksena. Paano kung saktan nila ang mga anak niya? Paano kung kunin sila mula sa kanya? Habang nasa biyahe, si Ravio naman ay hindi mapakali. Sa kanyang penthouse, nasa harap niya ang report mula kay Miguel. Malinaw at walang paligoy-ligoy. Si Hiraya Alcantara, ang biological na ina ng kambal. Walang nakarehistrong ama. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may isang damdaming mas malakas na unti-unting lumalabas. Isang kakaibang pananabik. Isang pag-asa. Ama siya. Meron siyang mga anak. Ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng isang tawag mula kay Bianca. Umiiyak ito sa kabilang linya. Sinasabing inatake sa puso ang ama nito at kailangan siya sa ospital. Napabuntong hininga si Ravio. Tungkulin. Laging tungkulin. Agad siyang umalis para puntahan ito. Madaling araw na nang sa wakas ay makarating si Hiraya sa Baryo Amihan. Tumatakbo niyang tinahak ang madilim na daan papunta sa kanilang bahay. Ang buong baryo ay tulog na. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan ay isang masamang pangitain. Pagbukas niya ng pinto, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Nakikita niya si Ligaya na umiiyak sa isang sulok. Si Tala ay nakaupo sa sahig, nanginginig at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Anong nangyari? Nasaan si Luna? Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay halos mabasag. Hira! Humahagulgol na sabi ni Ligaya. May mga lalaking pumasok. Hinahanap ka. Nagpumiglas kami. Nagtakbuhan ang mga bata sa likod bahay para magtago. Si Tala, nakapasok sa bodega. Pero si Luna, sa sobrang takot,
Umakyat siya sa puno ng mangga. Sinubukan siyang abutin ng mga lalaki. Hindi na natapos ni Ligaya ang kanyang kwento. Ang kanyang mga salita ay nalunod sa sarili niyang mga hikbi. Sa pagmamadali niyang makababa para tumakbo, nadulas siya Hira, nahulog si Luna. Tila nabasag ang pandinig ni Hiraya. Ang tanging narinig niya ay ang pangalan ng kanyang anak at ang salitang nahulog. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Nasa health center. Dinala na ng mga kapitbahay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hiraya. Tumatakbo siyang muli. Tinungo ang maliit na health center ng kanilang baryo. Ang puso niya ay dinudurog ng bawat hakbang. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang Luna na nakahiga sa isang maliit na kama. Ang ulo ay may benda at walang malay. "Dok, ang anak ko po. Kamusta siya?" tanong niya sa matandang doktor. Umiling ang doktor. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Malakas ang pagkakabagok niya, Hiraya, at mukhang may internal bleeding. Kailangan siyang masalina ng dugo. Pero bihira ang blood type niya. Type O negative. Wala tayong supply dito. Kailangan siyang madala sa Maynila, sa isang malaking ospital. Sa lalong madaling panahon, bawat oras ay mahalaga. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Maynila, pera, ospital, bihirang dugo. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan, ngunit mayroon siyang isang huling baraha. Isang baraha na 6 na taon niyang itinatago. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng isang tao. Ang tanging taong alam niyang may kaparehong dugo ng kanyang anak. Ang ama nito. Idinayal niya ang numero. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay isinusuko na niya ang kanyang kaluluwa. Nasa ospital na si Ravio, kausap ang doktor ni Mr. Elizalde nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Hiraya. Nag-aalala, agad niya itong sinagot. "Hiraya, anong problema?" Ang narinig niyang sagot ay hindi mga salita, kundi isang basag na hikbi. Isang sigaw ng isang inang nasa bingit ng kawalan. "Ravio, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Iligtas mo. Iligtas mo ang anak ko." Ang desperadong sigaw ni Hiraya ay tumagos sa telepono at direktang tumama sa puso ni Ravio. "Iligtas mo ang anak ko. Hindi ang anak ng pinsan ko, kundi ang anak ko." Sa sandaling iyon, lahat ng galit at pagdududa ni Ravio ay naglaho. Napalitan ng isang damdaming mas makapangyarihan, ang takot. "Nasaan kayo?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang CEO na sanay sa krisis ay biglang lumabas. Nasa health center po ng Baryo Amihan," humihikbing sagot ni Hiraya. "Huwag kang aalis diyan. Huwag mong ibababa ang telepono. I'm sending a chopper. Papunta na ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Bianca o ang mga tanong ng mga Elizalde. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng ospital. Sa isang tawag lang, ang buong makinarya ng kapangyarihan ng mga Solana ay gumalaw. Nag-utos siya na ihanda ang pinakamagagaling na doktor sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Nag-utos siyang magpadala ng isang medical helicopter sa Laguna. Para kay Hiraya, ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip. Ang ugong ng helicopter, ang mga paramedic na mabilis na kumikilos, ang paglipad sa madilim na kalangitan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng kanyang walang malay na anak at ang paghawak niya sa maliit nitong kamay. Pagdating nila sa rooftop ng ospital sa Maynila, isang tao ang naghihintay sa kanila. Si Ravio. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang pag-aalala, ang tanong, ang sakit. Ngunit walang panahon para sa mga salita. Mabilis na isinugod si Luna sa emergency room. Naiwan sila sa labas, sa isang mahabang puting pasilyo na amoy antiseptic. Si Hiraya ay napasandal sa pader. Ang mga binti ay tila babigay na. Si Ravio ay nakatayo sa di kalayuan.
Ang formal niyang suot ay gusot, ang buhok ay magulo. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mas palpable kaysa sa hangin. Lumipas ang mga minuto na parang mga taon. Bawat tunog mula sa loob ng emergency room ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Sa wakas, lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. "Sino po ang ina ng pasyente?" "Ako po, Doc. Ako po." Mabilis na sabi ni Hiraya. "We were able to stabilize her, but she lost a lot of blood. The internal bleeding is severe. Kailangan na siyang operahan ngayon din. Ngunit kailangan muna natin siyang masalinan ng dugo." At tulad ng sinabi ng doktor sa probinsya, type O negative ang dugo niya. Critical na ang supply natin sa blood bank. Ang huling sinabi ng doktor ay ang pako na bumaon sa kabaong ng pag-asa ni Hiraya. Napahagulgol siya. "Wala na po bang ibang paraan, Dok?" Bago pa man makasagot ang doktor, isang boses ang bumasag sa kanilang usapan. Isang boses na matatag at puno ng desisyon. "Ako." Napalingon si Hiraya at ang doktor, si Ravio. Lumapit ito. Ang mga mata ay nakatutok sa doktor. "Type O negative din ang dugo ko. Kunin ninyo ang sa akin. Kunin ninyo ang lahat ng kailangan niya." Natigilan ang doktor. Maging si Hiraya ay napatigil sa pag-iyak, napalitan ng pagkabigla. "Sigurado po kayo, sir?" tanong ng doktor. "Kung ganoon, halika po. Kailangan nating gawin ito agad." Sumunod si Ravio sa doktor papasok sa isang silid. Naiwan si Hiraya sa pasilyo. Gulong-gulo ang isip. Ang kanyang lihim, ang lihim na iningatan niya ng 6 na taon, ay unti-unti nang nahuhubaran sa harap niya. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Ravio, what is the meaning of this?" Si Bianca. Dumating ito, kasama ang kanyang ama. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagtataka. "Iniwan mo kami sa ospital para lang dito? Para sa anak ng sekretarya mo?" Hindi makasagot si Hiraya. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi kayang harapin? Sakto namang lumabas ang doktor mula sa silid. May dala itong nangiti sa labi. "The blood transfusion is starting. Magiging maayos din ang lahat." Tumingin ito kay Ravio. Nakasunod niyang lumabas. "Napakaswerte po ng anak ninyo sa inyo, Mr. Solana. Buti na lang at magkadugo kayo. Hindi na katakataka dahil kayo naman po ang ama ng bata." Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na tila isang malakas na bombang sumabog sa gitna nilang lahat. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Napako sa kinatatayuan si Bianca. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang kanyang ama ay nanlaki ang mga mata. Si Hiraya ay napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kanyang mga kamay. Ang mga hikbi ay walang tunog na lumalabas. Si Ravio, nakatayo lang siya roon. Ang mga mata ay nakapako kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Tumingin siya mula sa babaeng umiiyak sa sahig, patungo sa pinto ng emergency room kung saan ang kanyang anak ay lumalaban para sa buhay nito. Ang katotohanan, masakit, magulo, ngunit sa wakas, naroon na. At sa pagitan ng mga piraso ng kanilang nawasak na mundo, isang bagong kabanata ang nakatakdang magsimula. Ang hangin sa pasilyo ng ospital ay mabigat, siksik sa mga hindi masabi na salita at nag-uumapaw na emosyon. Ang revelasyon ng doktor ay tila isang malakas na alon na humampas sa kanilang lahat, nag-iwan ng wasak na katahimikan. Si Bianca ang unang bumasag nito. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. "Ama, anong kalokohan ito?" Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng di paniniwala. Humarap siya kay Ravio, ang mga mata ay nanlilisik. "Ravio, tell me this is a lie. Tell me this stupid doctor is mistaken." Ngunit hindi tumingin si Ravio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Hiraya.
na nakaupo pa rin sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. So it's true, bulong ni Bianca. Ang galit ay napalitan ng isang mapait na tawa. The whole time, all this time, niloloko mo ako. Niloloko ninyong dalawa ako. Lumapit siya kay Hiraya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ikaw? Dinuro niya si Hiraya. Ahas ka. Inakit mo siya. Ginawa mo ang lahat para lang makapasok sa pamilya namin. Para sa pera. Bago pa man makalapit si Bianca kay Hiraya, isang braso ang humarang sa kanya. Si Ravio. Tama na Bianca, sabi nito. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. This is not the time and place. Not the time and place? Halos pasigaw na, sabi ni Bianca. Kailan pa, Ravio? Kapag kasal na tayo at malalaman ko na lang na may bastardo ka pala sa babaeng ito, huwag mong tawaging bastardo ang mga anak ko. Ang mga salitang iyon, sinabi ni Ravio ng may kapanatagan at autoridad, ay ang huling dagok na bumasag sa kontrol ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang ama na hanggang na ngayon ay tahimik lang na nanonood. Dad, are you just going to stand there? Ang ama ni Bianca, isang makapangyarihang negosyante, ay humakbang. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi kay Ravio, kundi kay Hiraya. So this is your game? Seduce the heir, get pregnant and secure your future. How much do you want? Sabi nito, ang boses ay puno ng pangmamaliit. Name your price. We will give you a generous amount. In exchange, you and your children will disappear forever. Iyon ang nagpagising kay Hiraya. Ang pag-aalok ng pera para sa kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata ay namumugto at pula. Ngunit sa kaibuturan nito ay may isang bagong apoy. Ang apoy ng isang inang nasasaktan. Ang mga anak ko, hindi sila binebenta. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit matatag. Matapos ang operasyon, idineklara ng mga doktor na matagumpay ito. Si Luna ay stable na, ngunit kailangan pa ring manatili sa ICU para sa obserbasyon. Sa wakas, ay nakahinga ng maluwag si Hiraya. Ngunit alam niyang ang isang laban ay natapos at isa pang mas malaking digmaan ang paparating. Kinabukasan, sa isang pribadong silid sa ospital, naganap ang paghaharap na hindi maiiwasan. Pumasok si Ravio sa silid kung saan nagbabantay si Hiraya. Nakatulog ito sa isang silya sa tabi ng kama ni Luna. Si Ravio ay pumasok sa silid kung saan nagbabantay si Hiraya. Nakatulog ito sa isang silya sa tabi ng kama ni Luna. Sa liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana, kitang-kita ang pagod sa mukha ni Hiraya, ang mga tuyong bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng anak. Sandaling pinagmasdan ni Ravio ang eksena. Naroon ang kanyang anak, payapang natutulog, konektado sa mga makina na tumutulong dito upang mabuhay. At naroon ang babaeng naglihim sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ang galit na naramdaman niya noong una ay napalitan ng isang komplikadong halo ng sakit, panghihinayang, at isang hindi maipaliwanag na pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bahagyang ingay ay nagpagising kay Hiraya. Nagulat ito nang makita si Ravio. Agad siyang umayos ng upo. Kamusta siya? Mahinang tanong ni Ravio. Ang mga mata ay nakatuon kay Luna. Stable na po siya, sir. Sabi ng doktor, malakas daw siyang bata. Hiraya. Nagsimula si Ravio. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Kailangan nating mag-usap. Lumabas sila ng silid at nagtungo sa isang maliit na chapel sa loob ng ospital. Doon, sa harap ng altar, sa wakas ay sumabog ang lahat ng emosyong kanilang kinikimkim. Bakit? Iyon lang ang tanong ni Ravio.
Ngunit sa isang salitang iyon ay nakapaloob ang 6 na taon ng mga tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Hiraya? Bakit mo ipinagkait sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong mga anak? Ang boses ni Ravio ay hindi galit, kundi puno ng sakit. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Hiraya. Dahil natakot ako, sagot ni Hiraya, ang mga luha ay muling dumaloy. Ano ang sasabihin ko sa iyo noon, Ravio? Na yung babaeng nakasama mo ng isang gabi ay buntis? May fiancé ka, may buhay ka. Isa kang Solana, at ako? Sino lang ako? Isa lang akong hamak na probinsyana na walang maipagmamalaki. Inisip ko, ano ang gagawin mo? Itatanggi mo sila? O mas masahol pa, kukunin mo sila sa akin dahil mas may karapatan ka, mas mayaman ka. Hindi ko kakayanin yun, Ravio. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong palakihin sila ng mag-isa sa isang mundong alam kong ligtas sila mula sa panghuhusga. Ang bawat salita ni Hiraya ay isang patak ng katotohanang sumampal kay Ravio. Tama siya. Kung nalaman niya noon, sa gitna ng kanyang kayabangan at pagsunod sa tungkulin, ano nga kaya ang gagawin niya? May isa pa, sabi ni Hiraya, ang boses ay halos bulong. Nakita ko si Tala. Sa unang pagkakataon, nabanggit ang pangalan ng isa pa nilang anak. Nasa bahay siya ni Ligaya. Ligtas siya. Pero takot na takot. Ravio, ang mga lalaking pumasok sa bahay. Ang aksidente. Si Bianca ba ang may kagagawan noon? Ang tanong ni Hiraya ay bumaon na parang kutsilyo sa dibdib ni Ravio. Hindi siya makasagot. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng pagdating ng ama ni Ravio, si Don Ricardo Solana, kasama ang mga Elizalde. Sila ang bagyo matapos ang unos. Pinalibutan nila si Hiraya sa pasilyo. Narinig na namin ang lahat. Malamig na sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay walang emosyon. This is a disgrace to our family name. At isang malaking insulto sa pamilya namin, dagdag ng ama ni Bianca. Ang kasal ay hindi na matutuloy, ngunit may mga bagay na kailangang ayusin. Tumingin si Bianca kay Hiraya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Nakausap na namin ang aming mga abogado. Given your financial status and questionable actions, we will file for full custody of the children. Sila ay mga Solana. Hindi sila dapat lumaki sa isang squatter na tulad mo. Hindi! Sigaw ni Hiraya. Walang kukuha sa mga anak ko. Wala kang laban sa amin, Hiraya, sabi ni Bianca na may ngiti sa labi. You can either walk away with nothing or you can face us in court and lose everything. Your choice. Ang banta ay malinaw. Ang digmaan ay idineklara na. Nakatayo si Ravio sa gitna ng lahat, pinapanood ang pamilyang gusto siyang kontrolin at ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso na unti-unting dinudurog. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Tumingin siya sa kanyang ama, kay Bianca at sa mga Elizalde. Tama na, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Itigil niyo na ito, lahat kayo. Ang mga salita ni Ravio ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang utos na walang sino man sa kanila. Kahit ang kanyang ama, ang nangahas na suwain. Mayroong bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang katatagang hindi pa nila nakikita dati. Ang Ravio na kaharap nila ngayon ay hindi na ang masunuring tagapagmana. Siya ay isang ama na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. This conversation is over, sabi niya habang marahang inaalalayan si Hiraya na tumayo. Umalis na kayo. Ravio, do you know what you're doing? Nagbabantang sabi ni Don Ricardo. You are choosing this woman over your own family, over your legacy. Ang pamilya ko ay ang babaeng ito at ang 2 anak na nasa loob ng ospital na ito. Mariing sagot ni Ravio, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama. At ang legasiya? Kung ang legasiya ng mga Solana ay tungkol sa pera at kapangyarihan,
kapalit ng kaligayahan. Kung ganoon, ayoko na ng legasiyang yan. Natigilan ang lahat. Maging si Hiraya ay napatingin kay Ravio, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "You will regret this," sabi ng ama ni Bianca bago sila tumalikod at umalis na puno ng galit. Naiwan si Don Ricardo, nakatitig sa kanyang anak na may pagkadismaya. "Binigo mo ako, Rayo," sabi nito bago tumalikod. Nang sila na lang ni Hiraya ang naiwan, humarap si Ravio sa kanya. "Magtiwala ka sa akin, Hira. Aayusin ko ito." Sa sumunod na 2 araw, hindi umalis si Ravio sa ospital. Nagbabantay siya kay Luna. At sa unang pagkakataon, dinala ni Ligaya si Tala. Ang pagkikita ng mag-ama ay isang eksenang puno ng emosyon. Si Tala, na unay nahihiya, ay unti-unting lumapit kay Ravio. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong lungkot na nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina. Habang abala ang lahat sa ospital, si Ravio ay may ibang ginagawa. Gamit ang kanyang mga koneksyon, pinakuha niya ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage ng pananabutahe ni Bianca, ang testimonya ng mga taong baryo tungkol sa mga lalaking naghahasik ng lagim, at ang bank records na nagpapakita ng malaking perang inilipat ni Bianca sa isang pribadong investigador. Inipon niya ang lahat ng bala na kailangan niya. Sa ikatlong araw, habang nag-aalmusal sila ni Hiraya at Tala sa cafeteria ng ospital, isang balita sa TV ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang anunsyo. Ang Solana Prime Holdings at ang Elizalde Group ay magdaraos ng isang malaking press conference ngayong hapon para sa isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng 2 kumpanya. "Ito na yon," bulong ni Bianca sa sarili habang nanonood sa kanyang penthouse. Ngumiti siya. Ito na ang sandali ng kanyang paghihiganti. Ia-anunsyo nila ang pag-alis ni Ravio at ang pag-take over ng kanilang pamilya. Ngunit si Ravio ay may ibang plano. Nang hapong iyon, ang conference hall ay puno ng mga mamamahayag. Naroon ang mga Elizalde at si Don Ricardo Solana, nakaupo sa entablado, handa na para sa kanilang anunsyo. Ngunit wala pa si Ravio nang biglang bumukas ang mga pinto sa likuran. Pumasok si Ravio, hindi nakapangnegosyong suot, kundi simpleng polo shirt at pantalon lang. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Hiraya. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga reporter. Anong ginagawa niya dito? Galit na bulong ni Bianca. Hindi sila pinansin ni Ravio. Dumiretso siya sa podium, inalalayan si Hiraya sa kanyang tabi. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Panimula ni Ravio, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong silid. "Pinatawag ko kayong lahat, hindi para pag-usapan ang negosyo. Nandito ako para itama ang isang pagkakamali." Tumingin siya kay Hiraya pagkatapos ay sa mga kamera. "Sa loob ng 6 na taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na ako mismo ang may gawa. Mayroon akong 2 anak na babae. Ang kanilang ina ay ang babaeng katabi ko ngayon, si Hiraya Alcantara. Itinago niya sila sa akin dahil sa takot, isang takot na ako rin ang may kagagawan. Pagkatapos, isa-isa niyang inilahad ang lahat, ang pananabutahe ni Bianca, ang pagbabanta, ang aksidente ni Luna. Sa malaking screen sa likod niya, ipinakita niya ang mga ebidensya, ang video, ang mga dokumento. Ang buong silid ay nabalot ng pagkabigla. Si Bianca ay namutla. Ang kanyang ama at si Don Ricardo ay hindi makagalaw sa kanilang kinauupuan. Ang Solana Prime Holdings ay itinayo sa pundasyon ng integridad, pagpapatuloy ni Ravio. Ngunit ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo ay sumira sa integridad na yon. At bilang pinuno, kailangan kong managot. Huminga siya ng malalim. Simula sa araw na ito, opisyal na akong nagbibitiw bilang CEO ng Solana Prime Holdings. Itinatakwil ko na rin ang lahat ng aking karapatan bilang tagapagmana ng yaman ng mga Solana.
Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Hiraya ay napahawak sa braso ni Ravio, hindi makapaniwala. Ang tanging yaman na mahalaga sa akin ngayon ay ang pamilyang sisimulan kong buuin muli. Humihingi ako ng tawad kay Hiraya, sa aking mga anak, at sa lahat ng taong naapektuhan ng aking mga pagkakamali. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kamay ni Hiraya. Hindi na niya pinansin ang kaguluhan, ang mga kumikislap na kamera, ang mga sigaw ng mga reporter. Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng conference hall, papalayo sa mundo ng kasinungalingan at kapangyarihan. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tumingin si Hiraya kay Ravio. Bakit mo ginawa yon? Ang lahat ng pinaghirapan mo. Huminto si Ravio at humarap sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang muka. Dahil ang lahat ng yon ay walang halaga kung wala ka, Hira. Kung wala ang mga anak natin, umpisahan natin ulit. Isang simpleng buhay, isang totoong pamilya. Umalis sila ng gusali. Iniwan ang isang imperyong gumuho. Sumakay sila sa isang simpleng sasakyan. Walang driver. Si Ravio mismo ang nagmamaneho. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hiraya. Ngumiti si Ravio. Isang nangiting na ngayon lang nakita ni Hiraya. Isang nangiting totoo at malaya. Uuwi tayo. Uuwi tayo sa Baryo Amihan. Ang hangin sa Baryo Amihan ay tila hindi nagbago. Sariwa, payapa, at puno ng amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Ngunit para kay Hiraya, ang pagbabalik na ito ay ibang-iba. Hindi na ito isang pagtakas, kundi isang pag-uwi. Isang linggo na ang lumipas, mula ng talikuran ni Ravio ang kanyang imperyo. Ang balita ay kumalat na parang apoy, naging laman ng bawat dyaryo at programa sa telebisyon. Ngunit sa maliit na baryong ito, ang ingay ng mundo ay hindi abot. Ang mahalaga lang ay ang katahimikan at ang unti-unting paghilom. Si Luna ay ganap ng magaling. Ang tanging bakas ng kanyang aksidente ay isang maliit na peklat, malapit sa kanyang kilay. Isang paalala ng unos na kanilang pinagdaanan. Kasama ang kanyang kakambal na si Tala, muli nilang pinuno ng tawanan at sigawan ang maliit na bahay ni Hiraya. Ngunit ngayon, mayroon ng dagdag na ingay, ang boses ni Ravio. Sa unang mga araw, si Ravio ay tila isang isda na inalis sa tubig. Siya na sanay sa mga board meeting at mamahaling suit ay natutong mag-igib ng tubig mula sa poso, magpakain ng manok, at magkumpuni ng sirang bakod. Maraming beses siyang nadapa at nagkamali, na palaging tinatawanan ng kambal, ngunit hindi kailanman nagreklamo si Ravio. Bawat gawain ay tinatanggap niya ng may ngiti. Nakikita ni Hiraya sa kanyang mga mata ang isang kaligayahang hindi maibibigay ng kahit anong halaga ng pera. Isang hapon, habang naghahanda si Hiraya ng merienda sa kusina, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa likod bahay. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Ravio, si Tala at si Luna na naglalaro ng habulan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asia ay nakadapa ngayon sa damuhan. Hinahayaan ang kanyang 2 anak na babae na paulanan siya ng kiliti. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong kaligayahan. Ito na iyon, ang pamilyang pinangarap niya. Buo, masaya, totoo. Kinagabihan, matapos mapatulog ang kambal, naupo sila ni Ravio sa maliit na balkonahe sa harap ng bahay. Pinagmamasdan ang libu-libong bituin sa langit. Masaya ka ba dito, Ravio? Tanong ni Hiraya. Walang aircon, walang malambot na kama, walang katulong. Tumingin si Ravio sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa dilim. Hira, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging tunay na masaya. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag dahil nandito ako, kasama ka, kasama sila. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin.
Marami pa akong kailangang patunayan sa'yo. Ngunit gusto kong malaman mo na bawat araw, pipiliin kita. Bawat araw, pipiliin ko ang pamilyang ito. Tumayo siya at lumuhod sa harap ni Hiraya. Walang mamahaling singsing, walang magarbong selebrasyon. Ang tanging naroon ay ang liwanag ng buwan at ang tunog ng mga kuliglig. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Ravio. Isang singsing na gawa sa pinilipit na dahon ng damo na may maliit na bulaklak ng gumamela sa gitna. Isang singsing na ginawa niya habang naglalaro sila ng mga bata kaninang hapon. Hiraya Alcantara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Iniwan ko ang aking korona, isinuko ko ang aking kaharian, dahil natagpuan ko na ang aking tahanan, at ang tahanang iyon ay pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ni Hiraya ay muling dumaloy, ngunit ngayon ay may kasama na itong nangiti, isang nangiting abong hanggang sa kanyang mga mata. Tumango siya. Oo, Ravio, oo. Isinuot ni Ravio ang singsing na gawa sa damo sa kanyang daliri. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, sa gitna ng simpleng baryo, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, tulad ng 6 na taong nakalipas, kundi isang halik ng pangako, ng kapatawaran, at ng isang bagong simula. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang kwentong isinulat ng mga pagkakamali. Itinayo mula sa mga guho ng nakaraan at pinatatag ng walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan minsang nahulog ang pag-asa, doon din muling umusbong ang isang pag-ibig na kasing liwanag ng sinag ng araw. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang Sinag-araw. Ang aral ng kwento natin ngayon ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa tapang na harapin ang katotohanan, sa kakayahang magpatawad ng mga pagkakamali ng nakaraan at sa pagbuo ng isang pamilya mula sa pagmamahal at pag-unawa. Ang pag-ibig ng isang ina ay kayang isakripisyo ang lahat at ang pag-ibig ng isang ama ay kayang talikuran ng mundo para sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay ni Hiraya at Ravio. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at aral ang inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pag-asa at isang bagong pagkakataon upang magmahal. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!